Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kababayan. Habang ang Team Daddy Frankie po ay bumabiyahe dito po sa kahabaan ng Vergara Highway, bayan ng Cabanatuan. Naging agaw pansin po sa Team Daddy Frankie ang isang pamilya na namumuhay sa kariton at nagluluto dito sa gilid mismo ng highway. Kaya naman si Daddy Frankie bumaba para makausap at malaman natin kung ano ang kanilang sitwasyon. Ayan. Tay, Nay, magandang hapon po sa inyo. Ano pangalan ni tatay? Alfredo Millar. Si nanay naman? Elisa Garcia po. Napansin ko, Nay, tay, may kasama kayong bata. Ano nyo po yon? Anak po. Anak nyo po. Ilan po anak nyo? Ilang isa yun? Isa lang? Ilan taon na po yun, tay? 14. Okay. Paano yun, tay? Bakit nandito po kayo? Nangangalakal kami po. Nangangalakal po kayo. Gaano na kayo katagal nagsasama, Nay? 20 po. 24. Ano pangalan ulit ni nanay? Elisa po. Po? Elisa po. Nanay Elisa. Ilan taon ka na, Nanay Elisa? 45 po. Saan ang province niyo po, Nay? Lubaw lang po. Lubaw? Pampanga po. Lubaw, Pampanga. Nay, tay, may video po kami dito. Okay lang po na i-upload namin sa YouTube. Maraming salamat po. Nay, pwede bang malaman ang kwento ng buhay nyo? Bakit nangyaring ganito? Bakit nandito kayo sa kariton namumuhay? Wala man po kaming bahay po matiran po. Matanong ko lang, Nay, gaano na ba kayo katagal naninirahan sa kariton? Kung tatanungin po, 20 taon na po. 20 taon na. Sige, Nay, pwede ba na malaman bakit at ganun ang nangyari na nasa kariton lang? Paano kayo nagsimula ni tatay? Nagkakilala po kami sa highway. Yung pinalayas po ako ng stepmother ko po. Pinalayas ka? Ilang taon ka nun, Nay, nung pinalayas ka na? 26 po. Nung 26 years old ka, Nay, dalaga ka pa nun. Opo. Tapos, bakit ka pinalayas? Nagbibintahan po akong nagnanakaw ng bigas. Pinagbintahan ka. Tapos, Sinasaktan po ako nila. Umalis po ako. Nakilala ko po siya sa highway po. may mga kapatid ka ba, Nay? Meron po, isa lang po. Isa lang. Hindi ka pumunta sa kapatid mo? Iba po. Bakit? Hindi ko man po alam kung nasaan po. Ay, hindi mo alam ang kapatid mo kung nasaan? Anong taon ka nung nahiwalay sa iyong kapatid? 26 po. 26. So, mula nung 26 years old ka hanggang ngayon, hindi na kayo nagkita. Ano pangalan ng kapatid mo, Nay? Edit po. Po? Edit. Edith. Babae rin. Hindi mo talaga alam kahit ngayon kung nasaan? Hindi rin kayo nagkita? Nahanap po namin. Hindi ko rin po Ay, hinahanap nyo, hindi nyo nahanap. Asan ang mga magulang nyo po, Nay? patay na po. Patay na pareho. Kaya nung nawala, Nawala na po. Umalis po ako. si tatay naman, Tay, kumusta naman si tatay? Wala ba ikaw pamilya, Tay? Mga kapatid para doon makipisan para hindi kayo nasa kalsada? May kapatid po ako, dito po sa may Bulaw, Kayunta. Kaya lang po, marami ring anak. Ang trabaho nila, mahirap yan. Kay pintura lang ng bahay. Hindi permis. Bihira. May gutom din ang pamilya nila pagka yung tag-ulan na. May mga anak pa kaya, naggawa na ako ng kartong ko. Oo. Para panghanap po, pangkalakal. Oo. Kung mga bumagsak ang kalakal, medyo taghirap kami ngayon kasi mababa na kalakal eh. Yung mga plastic na kagaya ng mga cup noodle, dati 18 ngayon, naging 4 na lang ang isang kilo. Dati 18. Oh, dati 18. Ngayon, 4 na lang. ang laki na Kaya ibinaba. nga, yung 5 kilo mo, hindi ka makabili ng ng 1 kilo bigas. Sa 5 kilo, sa tig 4, 20 lang, di ba? Opo. Hindi pa rin kaya ng kalahati. Kasi ang bigas natin ngayon, umaabot ng 54, 55 hanggang 58 ang 1 kilo. Pinakamababa yung 53, 52. Kulang pa. Makabili ka mga halimbawa, wala ka na may bibili ng ulam. Please, lagyan nyo ng kahoy yung sinaing nila. Yung mga nakikita mo niluluto ko to, mga bigay lang yung mga ulutong kotse, minaawa. Oo. Naabot na kami 50, minsan 100. Oo. Naiipon ko yung sa maghapon, kaya bumibili kami ng bigas.
Minsan nakaka-recover ako ng 2 kilong bigas hanggang 3, hanggang 1, 2, 3, ganun. So, Yun, ganun. hanggang sa nagsama-sama na nga. Yun. Hanggang tumagal kami nagkasalasanan. Yun ang nagsilbing pinakaano namin, suporta sa buhay namin. Kasi kung aasahan namin puro kalakal, talagang hirap talaga. Sa loob ng 20 years, Tay, sabi mo 20 years na kayo nakatira sa Kariton. Hindi ba kayo nagkaroon ng bahay na tirahan talagang sa Kariton lang? Hindi, may bahay po ako dati, kaya lang yung kapatid ko naman, pinagbili yung bahay namin. Ibibili doon ng gamot ng nanay. Hindi naman niya binili ng gamot, binayad sa utang, yung nanay namin namatay. Opo. Kaya hindi na ako umuwi sa Kainta, naalala ko lagi. Mm. Yung tatay ko una namatay, pangalawa, nanay ko patay na rin. Kaya hindi na ako umuwi doon sa kanila. Dati may sarili akong bahay, pinagbili niya na 500. Kung 500 pesos? Ay, panahon pa ito ni Ramos eh. Ah. Mura-mura pa nun, Ramos pa yun. Ba't niya ibininta kung sa'yo yun? Ay, yun nga mahirap eh. Inatulog ako sa STS sa Tagaytay, katrabaho ko pag-uwi, wala na akong bahay. Wala na akong magawa, may nangatwiras ay bibili ng gamot ng magulang namin. Pinabayaan ko na lang. Hanggang sa nabalita ko, hindi na pala binili ng gamot, dahil sa utang nila. Hanggang sa namatay yung magulang namin, hindi naman na ibili tamang panggamot. Si nanay naman. Nay, kumusta ka na yung tahimik ni nanay? Mabuti naman. Mausok. Okay lang. Paano yun, Nay? Paano kayo naliligo? Nag-iigib po. Mga galon. Puso. Kaya marami kaming galon eh. Poso. Ngayong gabi na, stop over na. Ay, Sabi sa ko, gasolinahan. kung mga babae siya, hindi sa pwede maligo ng araw. Sabi, manay yan, babae yan eh. Oo. Hindi ka makakati lalaki. Kahit Oo. mag-grip tayo, mag-surf pwede, di ba? Mhm. Kaya tuwing gabi lang, mga As- alas 10 na gabi, pag wala ng tao. Oo. Pag medyo madilim na. Nalagay kami ng cover na kumot para makapaligo siya. Kaya ako, araw-araw ko naliligo. Siyempre, nainitan ako eh. Opo, lalo na napakainit ng panahon. Kaya ito pwede hindi maliligo araw-araw. Lalaba ako, nag-stop over kami ng labas sa malapit sa may barrio. Kakarga ako na lahat ng galon na yan. Tapos maglalaba ako ng damit. Araw-araw, maglalaba ako ng damit. 1 hanggang 2, 2 shells. Hindi ko iniipon, inaagad ko. Kasi wala nga kaming Napansin ko, Tay, pagdating ko, nagluluto kayo ng alamang. Bakit alamang niluluto nyo po? Kasi para matagal ulam eh. Ang mahal-mahal ang ulam at sa kanting eh. Maabot ng 80, isang order, isang ulong bangus lang yun. Isang ulong bangus, may konting 80. laman. Oo, 80. Ay, pag alamang. Eh, pag alamang, 30 pesos, inaabot ng 2 araw hanggang 3 araw sa amin yan. Marami na yan. Marami nga, kasi bibili kami ng talbos ng kamote, halagang 10 piso. Oo. Hindi nakaraos na, di ba? Ganun ba? Ganon. Kaya alamang na lang naginisa. Isa. Galing. Gaano kahirap yung pinagdadaanan ni nanay ngayon? Mahirap din po. Pagka, po eh, hingi ka sa kantin, sasabihin, ay, wala po yung may-ari. Sige po. Dilipat na ako sa kabila. Magbibigay na ako. Kaya madalang. Nay, wait lang tayo. Nay, pag humihingi ka sa kantin, ano sabi? Wala po yung boss namin. Sige po, ingin na lang po ako sa kabila po. Anong nararamdaman mo, Nay, pag humingi ka ng kantin tapos hindi ka binigyan? Kaya wala naman po. Siyempre, lipat ako sa kabila. Bibigyan naman po ako. Masaya na rin po. Masaya na rin. Paano nyo po nabuhay si baby, yung anak nyo? Siyempre, ibig sabihin, dyan na nanganak, dyan na lumaki yung anak nyo? Hindi niya pinanganak. Pinanganak yan sa may lupa. Naglatagad ng karton sa may Santa Rosa. Doon pinanganak yan. Nung nanganak si nanay? Sa lupa lang, naglatagad ng karton. Hindi naman nadala ng ospital yan, sir, eh, kasi ang tumulong sa amin dyan, yung mga tao rin doon. Oo. Yung nagputo lang, may nakakaintindi magputo ng pusod. Tapos, pinaliguan nila, hindi nadala ng ospital yan. Nang pinanganak yung bata yan, sa may tabing malaki ng punso. Opo. Sa punso. Sa may 20 pinanganak. Oo. Konti lang ang dugo. Unang gabi na, nung kabuwanan niya na, sabi niya, pa, masakit ang tiyang ko. Bakit? Parang manganganak na ako. Sabi ko, baka ako, may nakain ka lang iba. Sabi ko sa kaibigan ko, pare ka ako. Parang masakit ang tiyan ng asawa ko. Yung paglingon kong gano'n, biglang lumabas yung bata. Lumabas na? Uwa. Sabi nga, nandun sa lupa na. Nakaganon pa nga eh, puro balahibo itong ganito. Sabi ko, lalaki ito, may muscle, hindi po ko pa nga rito eh. Sabi niya, wag pa ako, inihipo ko lang, puti-puti na lumabas eh. Sabi, natutuwa ako. Lalaki yung anak namin. Kaya sa pinarap sa lupa, nagsapi na ng ganyang karton. Kukunti lang ang tutok. Ano pangarap mo sa anak mo, Nay? Ay, Tay? Nga sana ang pangarap ko, pag-aralin, ay wala, ay huli, malaki na, nahihiya na rin mag-aral.
So, ibig sabihin mula nung pinanganak siya, hindi na kayo nagkaroon ng bahay. Talagang dyan na kayo Hindi nakatira. na. Dyan na kayo nakatira sa Kariton. Sa mga waiting set, talaga pag umuulan, diyan siya matutulog sa loob, kami naman sa lapag kasi hindi kami magkakasya eh. Pag isang tao lang yung laman ng karton. Dapat tayo ginawan mo ng paraan para makapag kahit elementary man lang. May mga public school. Eh, dito nga sa may convention ng Paniki, Barangay Apulid, may naawa sa amin teacher. Opo. Pag-aarari niya, sagot ng teacher yung gasto. Kaya nahihiya na siya pumasok. Kasi nga malaki na nga eh. Kahit na. Kaya Kahit... nasa kanya kasi yung decision eh. Ayaw niya, hindi ko naman pwedeng pilitin. Ako gusto ko siya mag-aaral. Eh, kaso nahihiya siya, yung ang classmate niya, ang niliit. Siya ang pinakamalaki, di ba? Siyempre kahit ikaw, mahihiya ka rin, di ba? Opo. Ikaw ang pinakamalaki doon sa eskwela. Hindi, dapat tayo nung maliit pa siya, ginawan mo sana ng paraan. Nung 7 years old pa lang, hindi ba nagawa ng paraan noon? Hindi nga eh. Bakit po? Dahil nga wala nga po kami pirmihang tirahan, sa mga lansangan lang kami natutulog. Yung sana pagkakataon ko dito sa may Paniki, pag-aaralin ng teacher doon. Opo. Eh, ayaw naman ako, nahihiya na nga. Ako gusto ko siya mag-aaral, eh, ayaw na, nahihiya na siya. Eh, nahihiyaan ko na lang. Pero kung noon sana, no, tayo nung maliit pa siya, Nakilala na namin teacher sa isa. late nyo na nakilala yung Eh, teacher. wala na, malaki na siya na makilala namin eh. Sayang naman. No, tapos haba ng hair niya. Si nanay, paano yun, nay? Anong pangarap mo sa anak mo po? Gusto ko mga po makapag-aral ko, sir. Kaso, tutulong na teacher sa kanya. Eh, nahiya naman po siyang pumasok mga kaklase niya. Ganyan kalalaki. Maliliit pa. Tapos siya, laki na. Sana, ayaw niya pumasok. Papasok sa grade 1, ganun sa kalaki, sa'yo may hiya na yan, di ba? Opo, ganun talaga tay. Kaya dapat talaga nung maliit pa tay. Hindi, kasi kung dinala mo siya tay nung maliit pa siya, sa public school, walang gastos naman. No? Bakit hindi nagawa ni tatay tsaka si nanay? Mahirap din po kami kasi, sir. Nangangalakan kami. Yung bata nga, umiiyak, nasanay nakasama kami, ayaw magpaiwan. Iwanan namin. Tapos, kahaponan, nahabol din sa amin po. Kaya hindi na napag-aral. Baka po kayo mawala. Si nanay, wag mo sanang masamahin. Kayo po, napag-aral po kayo? Ako po, hindi rin. Hindi ka rin napag-aral. Kahit elementary? Si tatay, kayo po. Pero hanggang grade 5. Nakapag-aral ka rin. Grade 5. Buti kahit papano napag-aral ka. Tinuturo ako naman magbasa ko eh, marunong na siya magbasa. Marunong na magbasa. Sa mga lugar ng area pinupunta namin, tinuturo ko sa kayo kung ano pa, halimbawa, Vergara Highway, sinasabi ko sa kanya, nagagawin ko ng balok, tinuturo ko yung mga letra. Ganyan ka ang sulat ng balok, sabi ko. Kung hindi naman balok, pag Bilaw Quezon, nakarating kami. Bilaw Quezon hanggang Batangas, Lemery Batangas na yan. Sayang naman yung anak mo tay, gwapo pa naman sana, no? Na mga pag-aral. Bata yan, kahit na hindi nakapag-aral, mahusay sa mag-ano ng calculator. Oo. Daig niya ako sa kwentahan eh. Oo. Ako, ang kaya kong kwentahin lang hanggang 100,000 lang. Siya kaya magkwenta ng milyon, nakukwenta na niya, na sa mga calculator. Magaling ang utak ng magaling siya. Mas maganda sana Kung tay nag-aral sana, kung sayang napag-aral mo. Sayang. Di ba kasakali siya yung makakapag-ahon sa inyo. Napaka-importante kasi yung pag-aaral ng bata. No? Sayang na, matalino nga sana. Yun. Sa bagay, wala na tayong magagawa doon tay. Huli-huli Kasi na lahat. nandyan na yan. So, hindi pa naman huli ang lahat. Malay natin, baka later on, mapag-isip. So, unti-unti nyo rin siyang kausapin na kailangan pa rin niya mag-aral. Dahil nasa inyo pa rin, nasa atin pa rin bilang magulang eh, no? Pasensya na kayo, Nay, tay, naabala ko kayo. May dala akong bigas. Baka makatulong. Pasuyo nga isang sakong bigas. Ayan. Para hindi nabibili si tatay tsaka si nanay. No? Ilang kilo binibili mong bigas, tay? Pagka, meron na awa na nagbigay ng malaki-laki, minsan may mayaman din na awa, may nag-aabot na 500. Bumibili agad ako 10 kilo bigas. Oo. Tapos may masarap na ulam. Anak ko kasi medyo masilan sa ulam eh. Kasi ito zero, nasanay sa masarap na ulam. Ayan, tay. Sige, maraming salamat po. Ayun. Ayan, teka lang, kuha ako pera pang bilhin yung ulam. Ayan, may pambili na kayo ng bigas, tay. Ay, may bigas na kayo.
Ito, pambili ko ano pa ang kailangan nyo, nanay, no? Maraming salamat. Ulam, tsaka ano. Maraming salamat po. Po? Marami pong salamat po. O, walang anuman po. Para sa mag-iingat po kayo dito. Opo. Paano pag gabi dito rin kayo? Hindi po, pagkaan po kami natulugan sa Bandarod. Ah, lilipat kayo. Yung malalapit po sa mga barangay hall. Oo. Kasi marami po nagkakaroon din ng mga adik-adik dyan, baka mapagtripan kami. Oo, mag-iingat po kayo. Sige po tayo, Nay. Salamat po. Kain muna tayo, No? kain po muna tayo. Ah, sige. Okay lang po. Kain tayo, sa kain. Oo, sige lang. Sige lang. Natin, isa lang natin. Oo. Okay lang, salamat. Ang bilis maluto, no? Kulog yan. Oo, ang galing. Kunting inin pa. Oo, kunti pa. Medyo hilaw pa. Oo. Ayan. Tignan nyo mga kababayan, oh. Dito lang sila magluluto. Tapos ito lang yung tirahan nila. Kariton. Andyan na lahat. Ayan, mga kababayan. 20 years. Ang pamilyang ito, 20 years na po sila nakatira. Kaya nadaanan ni Daddy Frankie para abutan sila ng kaunting tulong pinansyal. Nay, mag-iingat po kayo. Salamat. Okay po. Salamat po. Sige, tay. Okay po.